Kiko Barzaga versus Enrique Razon. Sino sa kanila ang tunay na may mahalagang ambag sa bayan? Sa ating bansa, madalas nating makita ang dalawang mukha ng tagumpay. Ang tagumpay na hango sa pawis at sistema at ang tagumpay na hango sa pangalan at politika. Ang kwento ni Enrique Razon Jr. at Kiko Barzaga ay hindi lamang kwento ng dalawang tao. Ito ay kwento ng dalawang magkaibang realidad sa loob ng iisang Pilipinas. Kung ipinanganak sina Razon at Barzaga sa parehong taon, lumaki man sila sa parehong bansa, halos hindi nila makikilala ang isa't isa bilang kapwa Pilipino dahil sa tindi ng agwat ng kanilang kinalakihan. Ang realidad ni Razon ay ang daungan. Sa murang edad na 17, imbes na magliwaliw, siya ay nagbubuhat ng kargamento sa ilalim ng matirik na araw. Pumasok siya bilang isang minimum wage worker. Doon, ang init ay nagmumula sa semento at ang ingay ay mula sa bakal. Sa pantalan, walang halaga ang iyong apelyido. Ang kinikilala lamang ay ang iyong tatag. Ang bawat pagkakamali ay bawas sa sahod. Ang bawat kahinaan ay katumbas ng pagkawala ng trabaho. Sa kabilang banda, ang realidad ni Barzaga ay politika. Ipinanganak siya sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Dasmariñas, Cavite. Para sa kanya, ang posisyon sa gobyerno ay parang kasangkapan sa bahay na mamana at laging nandyan. Ang kanyang pagkabata ay nabalot ng aircon, mga bodyguard at mga pribadong pulong. Habang si Razon ay natututo ng disiplina mula sa hirap, si Barzaga ay lumaki sa proteksyon ng pera ng taong bayan at impluwensya ng pamilya. Ang karunungan ni Razon ay hindi lamang nakuha sa paaralan, kundi sa pagmamasid sa mga sistemang nabibigo. Natutunan niya kung paano gumagana ang mundo nang makakita siya ng mga makinaryang nasisira at mga manggagawang umuuwing luhaan. Ito ang nagturo sa kanya ng disiplina, katumpakan at pagtitimpi. Si Barzaga naman ay produkto ng comfort zone. Ang kanyang edukasyon ay nakabase sa mga network at partido. Kapag may pagkakamali, may mga staff na nililinis nito. Kapag may problema, may makinarya ang pamilya na sasalo sa kanya. Hindi siya natutong bumuo ng sistema. Natuto lamang siyang tumayo sa loob ng sistemang binuo ng iba at tawagin itong leadership. Nang tumanda ang dalawa, lalong naging malinaw ang pagkakaiba. Si Razon ay nagtayo, itinatag niya ang ICTSI, pinalawak ang operasyon sa iba't ibang bansa at bumuo ng mga port na nagpapatakbo ng ekonomiya ng mundo. Ang kanyang pamumuno ay nasubok ng mga krisis sa pananalapi at tunay na panganib. Si Barzaga ay pumasok sa Kongreso. Nanalo siya dahil sa pangalan, ngunit walang iniwang marka, walang batas na mahalaga, walang reformang pangmatagalan. Ang tanging ambag niya ay ang pagiging social media troll at ang paglikha ng ingay sa internet. Dahil sa labis na kagaanan ng buhay, naging mapangahas ang ambisyon ni Barzaga. Sa loob lamang ng ilang buwan sa pwesto, ninais niyang maging Speaker of the House. Ito ay isang ambisyong walang basihan sa kakayahan, kundi base lamang sa pakiramdam na karapatan niya ito dahil siya ay isang nepo baby. Dito dumating ang rurok ng hidwaan. Sa loob ng kanyang komportableng mundo sa Facebook, naglabas si Barzaga ng isang mabigat at walang basihang paratang. Inakusahan niya si Razon ng panunuhol sa mga mambabatas. Ginawa niya ito ng walang ebidensya. Marahil dahil sanay siyang hindi napapanagot sa kanyang mga salita. Ngunit hindi siya sinagot ni Razon ng post sa Facebook. Sinagot siya ni Razon ng mga abogado. 2 bilang ng cyber libel ang isinampa laban sa kanya. Ang dock worker na natuto ng disiplina ay hinarap ang politikong hindi kailanman nakaranas ng tunay na konsekwensya. Dito nagbago ang ihip ng hangin. Nang maramdaman ni Barzaga ang bigat ng batas at ang seryosong banta ng pagkakakulong, gumuho ang kanyang matapang na imahe sa social media. Sa huli, napilitan si Barzaga na humingi ng paumanhin kay Razon. Inamin niya ang kanyang pagkakamali at binawi ang mga paratang na kanyang ipinakalat. Inamin ni Barzaga na ang kanyang mga banat ay bunsod ng isang personal na hinanakit. Sinabi niya na sumama ang loob niya dahil hindi dumalo si Razon sa libing ng kanyang ama, ang pumanaw na si dating Representative Elpidio P.D. Barzaga, sa kabila ng paniniwala ng kanyang ama na malapit silang magkaibigan. Inamin din niya na nagkaroon siya ng maling interpretasyon sa mga sulat ng kanyang ama na naging dahilan ng kanyang pagpapakalat ng maling impormasyon online. Ang paghingi ng paumanhin ni Barzaga ay patunay na ang iingay sa internet ay walang laban sa katotohanan at disiplinang binuo sa loob ng maraming taon. Sa huli, makikita natin ang dalawang uri ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ni Razon
ay nakaugat sa mga ari-arian at sistemang nagbibigay ng trabaho at nagpapagalaw sa mundo. Ang kapangyarihan ni Barzaga ay nakaugat sa visibility at sa apelyidong sumasalo sa bawat niyang pagkadapa. Kung pagtatabihin silang dalawa sa ilalim ng parehong araw, ang isa ay may pasan na bigat ng buong industriya habang isa naman ay may pasan na ambisyong mas mabigat pa kaysa sa kanyang tunay na nagawa. Dalawang lalaki, isang bansa. Ang isa ay nandayuhan sa hirap upang magtayo. Ang isa ay nanatili sa ginhawa upang mag-ingay. At sa huli, malinaw kung sino sa kanila ang tunay na may mahalagang ambag sa bayan. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutosang kainin tayo. Lagi silang gutom hanggat may natitira. Sasagpangin nila mga walang kaluluwa. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami